5 pag natin nakikita yung ating yung mensahe ng Diyos para sa atin. But today, ang ating teksto ay muna sa Philippians chapter 2 verse 1 to 11. Kailangan lamang mayroong kasiglahan ng buhay ni Kristo, mayroong kaaliwan at pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong magandang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin niyo ang ating kagalatan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magpupulot kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pagsarili layunin o pagyayabang. Dahil, bilang tanda ng pagpapaunaba, ikaw rin yung higit ng iba sa inyong mga sarili. Pagmanasabitan ninyo ang mga katanganan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. Naway pagkaroon kayo ng kaisipang tulad ng Kristo Jesus. Kahit at kayo ang kalikasan ng Diyos, hindi kayo pinarot. Pinagpilitan ng nagpiling kapatay ng Diyos sa kung saan niya ang bitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos sa buhay na isang naibig. Pinangat siya bilang tao at ang siya yung tao. Nagpakumaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging tuman ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya yung pusang tinas ng Diyos at pinigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ng Jesus ay luluhod at pagpupuli ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang napasag sa kanyang mga salita. Tayo magdalangin. Maraming Diyos na sa langit, salamat na muli sa pagkakataon at panahon na ibigay mo sa amin upang patuloy natin maranasan ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu. Kami patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan at itinataas namin sa iyo ang iyong mga buhay. Hiningi namin ang pagkawalan sa aming mga kasalanan kung maging karapat-dapat, banal at patuloy sa iyong harapan habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo kami Banal na Espiritu, ikaw magsalita sa amin, gamitin mo upang mahayag ng katimanan ng mula sa iyo. Pagpalain kami sa aming kawalan ng dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pag-aralan natin mga kapatid yung pag-uugali na katulad ng kay Kristo o Christ-like attitude. Christ-like attitude. Yung pag-uugali na katulad ng kay Kristo. Ayaw natin gayahin mo yung pag-uugali. Ang kahulugan ng pag-uugali o yung attitude, ito yung tindig ng kanyang katawan, ang pag-ugnayan sa iba, sariling pananaw sa ibang bagay, at pangalahan na rin langit sa isang bagay. Ito yung mahulugan ng attitude. Ang mga mananampalataya ay magiging magtagumpay sa buhay kung mayroong pagkugaling tulad ng halimbawa kay Kristo Jesus. So, it is not hindi naman ito sa pilitan, yung gayahin natin yung kalibat. Ganun siya ay nag-expect sa atin. Natularan natin yung ugali ng Panginoon sa Kristo. Pagkaman alam natin, hindi natin kayang pantaya. Subalit, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay mapagtatagumpayan natin at maipakikita natin yung ating pag-ugali na katulad sa ating Panginoon sa Kristo. Pag-aralan natin yung mga katangian ng pag-ugali tulad ng Kristo. Characteristics of Christ-like attitude. Number 1, sabi ng verse 5 and 6,
ang iniisip ay kapakanan ng iba, hindi ang sarili. That's the way, yun yung sinabi niya Apostol Pablo patungkol sa ating Panginoon sa Kristo, na hindi niya inisip yung kanyang sarili, kundi ang inisip niya ay kapakanan ng iba. He think others not of himself. Hindi niya ng pagpapahalaga yung kanyang sarili. Hindi naging makasarili at hindi naging mayabang ang Panginoon sa Kristo. Sa halip ay nagpakunuha siya upang bigyan halaga ang iba kaysa mahalagaan ang sarili. Next slide, please. Hindi niya isinaalang-alang ang kanyang sarili na ipantay sa Diyos na pwede niyang mahawakan. Hindi tinignan ni Jesus ang kanyang pangsariling kapakanan sa halip ay ang kapakanan ng iba ang lagi niyang iniisip. Ito yung isa sa mga naging dahilan bakit mayroong isang grupo na ang paniniwala nila kay Kristo ay tao lang. Hindi sila naniniwala ng naging Diyos o Diyos ang Panginoon sa Kristo sapagkat ang iniisip nila ay tao lang kasi katulad nito ng ating binasang verse na hindi niya tinatay yung sarili sa Diyos. Ito ba niya kung iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos at siya ay kabuhay nila kanilin. So, nakakalawang isipin na dahil doon sa pahayag ng Kristo Pablo ay may mga tao na naniniwala na si Kristo ay tao lang. Dumating na ba sa kaisipan ninyo, mga kapatid, na kung tao lang si Jesus, meron kaya siya kakayang magligtas? It's common sense, di ba? So, paano siya magiging Savior? Paano siya magiging Messiah? Paano siya magiging tagapagtubos? Kung siya ay tao lang. So, kaya makikita natin na dapat maging maliwanag sa akin bakit ginawa ni Jesus na ipantay ang kanyang sarili sa isang alipin at hindi yung pagiging Diyos yung ginawa niya. Na pwede naman sa sarang. Sabi ko sa ikalawang Korinto, panatang 8 kasi yan, hindi kailangan sa inyo ang nagdahandog ng ating Panginoon sa Kristo. Please let it. Na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ito na mga patutunan yung lagi natin i-remind na ang provision ng Diyos ay laging nakahanda. Bakit? Kasi yung payamanan ng Panginoon sa Kristo, inilaan sa atin. Inilaan yung mga payamanan na dapat siya yung tatamasa. Imagine, sa siyang pinangunan, ano yung kanyang pinakain araw-araw? Ano yung kanyang sinakyan? Diba napakasimple yung kanyang buhay? Na kanyang pinabuhay habang ng Diyos na lupa. Bakit? Pwede naman siya, pwede nga siya maghimala, gumawa siya ng aeroplano, gumawa siya ng sasakyan, gumawa siya ng barko, gumawa siya ng sapatos, pagtayo siya ng Jollibee. Diba? Kahit diba? Pero hindi niya yung ginawa. Kasi nakita niya yung kanyang simple pamumuhay para yung pamarisa natin na hindi tayo tumingin doon sa karamihan ng Diyos. Bakit ito ang kadalasang nag-ihiwalay sa tao sa relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kang maglilingkod sa dalawang tao. Isa lang piliin mo. Kung gusto mo yung amo mo na nandito sa mundo, yun ang piliin mo, pero kung gusto mo ang amo mo, ay ang aking Panginoon sa Kristo, siya yung piliin mo. So, ngayon hindi pwede eh. Hindi pwedeng tuko lang. Yung kasabihan sa atin, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilong. Isa lang dapat ang piliin.
hindi rin pwedeng dalawa yung puso mo. Hindi mo naiintindihan eh. Sana dalawa yung puso mo. Kaya may isa lang ibinigay sa atin sapagkat isa lang yung dapat natin piliin. At katulad ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang weakness and humility, yung kanyang pagiging mapagpakumbaba, ang kanyang talaga ipinakita mula doon sa kanyang mga alaga at paggawa doon sa mga tao na panigil sa kanya. Pangalawa, sa verse 7, naglikod siya tulad ng isang alipin. He served as a slave. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos at siya ay namuhay ng isang karaniwang tao. Inalis niya ang lahat ng dapat gamitin ang kanyang mga katangian ng pagka-Diyos. Nanatili siyang bilang tao sa kanyang banal na katawan at ginamit ito bilang isang alipin. Okay, reminder sa namuhay si Kristo na isang ordinaryong tao, pero yung kabanalan ay hindi nawala sa kanya. Kasi pagka tinignan natin yung context ng Biblia, sabi doon mula nung kay Adan, ang lahat ng tao ay nagkasama. Kaya nga kung ang paniniwala natin kay Kristo ay kakulang, ibig sabihin siya ay makasalanan din. Diba? So kaya nga maraming conflict pagdating doon sa understanding ng pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, iniwan na yung authority niya ng kanyang kapangyarihan doon. Pero yung pagiging banal niya, sapagkat nagtataglay siya ng banal na dugo na galing sa banal na Espiritu. Kaya namuhay siya bilang isang karaniwang tao, pero ang kabanalan na hindi nawala sa kanya. Kaya sabi ng Bible, siya lang yung naging tao na hindi nagkasala. So, kailangan natin yung tanggapin